Anniversary bonus, mid-year bonus, year-end financial assistance, productivity bonus, performance enhancement bonus, birthday bonus, corporate Christmas package, traditional Christmas bonus, calamity assistance, educational assistance, scholarship allowance, OCC incentive, family week allowance, ay, at marami pang iba. Ilan lamang ito sa sangkatutak na benefits na tinatanggap ng mga empleyado ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na una nang nabunyag sa SONA ni Pangulong Aquino noong taong 2010. Naging laman din ng balita ang umano'y pagsahod ng isang driver ng MWSS ng 97,000 pesos kada buwan na meron pang kasamang car loan. Wow! Pwede dapat ganun. Laki po yun. Kung para sa normal na namamasukan. Kami, gano'n lang kita namin. Driver din naman kami. Anong naging pakiramdam ng union? Doon sa feedback ng media at saka publiko, medyo nasaktan kami. Kasi unang-una, hindi naman namin hiningi sa management yung mga bonuses na yun eh. Recipient lang po kami doon. Dahil dito, halos 200 milyong piso ang nawala mula sa pondo ng ahensya noong taong 2009. Iba nga umasa ng sinasabing pagbabago sa MWSS. May nagbago ba? Kami nagbago kasi nawala na nga ho yung mga bonuses na yun eh, na-stop na eh. Hindi naman nung kami nagreklamo nung tinanggal yun eh. Ngunit panibagong set naman daw ng mga benepisyo ang mawawala sa mga empleyado ngayon ng MWSS. Kaya naman, feeling nila, sila'y dehado na. Basta dagdagan yung sweldo, babawasan pa. Lahat kami ay malungkot. Paano na lang yung mga pamilya natin? Ang dating araw na 150 pesos na meal allowance kada araw, abay magiging 3 piso na lang. Itong binabanggit na pagbabas, 3 piso na meal allowance kada araw. 3 piso. 3 piso. Baka mura ang kantin dito. Kahit ang tindahan sa labas, hindi ka makakabili ng pisong bele ko eh. I think the 3 pesos is ridiculous. Ganito po yung nangyari yung may mga co-disallowances. No? So sinabi namin sa management, pwede pa pag-aralan nyo yung mga sinasabi lang co-disallowances, mga benefits na yun. In the process po of their research, nalaman po talaga nila na walang legal basis. Ang meal allowance. And several other benefits po. Now, the last legal basis we found for the meal allowance was the 3 pesos. So that's why it was brought back to the 3 pesos. Hinaing naman ng mga empleyado kung ang kanila'y 3 piso kada araw. Bakit naman daw kay chairman, 30,000 pesos kada buwan? Nasabi nila na meron daw AOM disallowance sa COA. Hindi ba yung kanilang tinatanggap, meron din? O di tanggalin natin yung lahat para parehas. Palagay ko, kung sila at kami, wala na sigurong aangal. But those are 2 different things. 150 pesos na yun, that goes to their pocket. No? Maski yung 30,000 natin, that goes to business meals, hindi naman pupunta sa bulsa ko po yun. Those are apples and oranges. I don't think we can compare that. Bukod dito, may ilang pa umanong pribilehiyong nakukuha si Chairman Alicpala. Meron pa siyang isang Montero na hindi naman niyang ipagamit sa kanya from China Water, yung gumawa ng aming Angat Water Utilization and Improvement Project Phase 2 sa Bulacan. Wow! Si Chairman Alicpala, ika nila, mukhang pinagpapala. Ito yung vehicles na allotted na sa MWSS, kasama yata sa kontrata na yun. And then they assigned one to the chair. Nireklamo din ng Union ang umano'y sobra-sobrang pag-claim ng per dime ng kanilang Board of Trustees. Ang nakalagay po sa batas, per dime, per day, hindi po per meeting. Ito per meeting yung kanila eh. Ngayon po, kumukubra sila ng 4 na beses sa isang araw. It's true, no? That it happened, I think that there was a day, maybe or 2, that they had 3 or 4 meetings. What gets me real mad is when these people who have been talking to the media, they've been talking like it's being done every week. They're really twisting the truth. Ginigipit nila kami, pinahihirapan nila kami, samantalang sila nagpapakasasa, nagpapakaginawa.